Tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Amen. No? Napakabuti po ng ating Panginoon. Okay? At bagamat ang ibang kapatid, hindi natin na nakasama, subalit, dapat tuloy pa rin tayo, no, sa paglilingkod sa Lord. Bakit po? Sapagkat tayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. So, yun po, at tayo ay dadako na ngayon sa ating pong pag-aaral. At dito po tayo mag-aralan ngayon sa ating binasa sa Psalms chapter 1, verse 1 up to verse 6. Ngayon po ang pamagat ng ating pag-aaral, the righteous man and the ungodly man. Okay? Ang matuwid na tao at ang masamang tao o hindi makadiyos na tao. Okay? Pag sinabi kasi ungodly, no, meron siyang dual meaning, no? Hindi makadiyos, masama, no? Siyempre, pagka ang tao hindi makadiyos, ano ibig sabihin, di ba? Gumagawa ng masama sa harapan ng ating Panginoon. Okay? The righteous man and the ungodly man. So, nais ko pong bigyan kayo ng tinatawag po na view dito po sa ating pag-aaral sa Psalms chapter 1. At ito po ay isinulat po ng ating kapatid na David, no, during the time na siya po ay ginawang hari po, no, ng ating Panginoon. Okay? Now, in the book of Psalms chapter 1, the contrast between the righteous and the wicked, no? Emphasizing the true blessedness comes from anchoring one's life in God's Word rather than worldly influence. No? Ay, meron ba influensya ang mundo? Yes. No? Matindi ang influensya ng mundo. Okay? So, ano pa po sabi dito mga kapatid? The righteous person thrives. No? Pag sinabing tribes, ibig sabihin umuunlad, lumalago. No? While the wicked face destruction. No? Ang masama, of course, ay nakaharap po yan sa kapahamakan. Dito po sa lupa. Tama? Tandaan po natin, ang kapahamakan, di lamang po sa impyerno, doon sa impyerno, kundi dito rin po sa lupa, sa panahon natin ngayon, mga kapatid. No? Okay? With the final destiny of both determined by the relationship with God. Kaya po, mahalaga yung ating relasyon sa ating Panginoon. Bilang anak ng Diyos, bilang ligtas, meron na po tayong relasyon sa Panginoon. Amen po? Kasi anak po tayo ng Diyos eh. Diba ba? Kung anak ka ng Diyos, meron ka ng relasyon sa Ama. Tama? Sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Okay? So, ang relasyon po ito ay mahalaga. Na ang relasyon natin dapat meron tayong tinatawag po na komunikasyon sa ating Panginoon. Komunikasyon sa pananalangin, tama po? Komunikasyon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Komunikasyon sa pagsamba sa ating Panginoon. Di po ba? Yung Espiritu ng Diyos at saka yung Espiritu natin. Kapag tayo sumamba, di po ba? Nagkaroon ng tinatawag po na ugnayan. Mga kapatid, nagkaroon po ng tinatawag na communication. So, mahalaga na ang mga aral na ito ay dapat po natin makita na sa mundong ito nating ginagalawan, dalawang klase lang po ang tao. Maka-Diyos at saka hindi maka-Diyos. Amen po? Amen. Dalawang klase lang po ang tao, no? Maka-Diyos at saka hindi maka-Diyos. Matuwid at saka masama. Okay? So, there are 5 things that we need to know in the book of Psalms chapter 1. No? Merong 5 bagay na kailangan natin malaman sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid. Okay? The number 1, the separation of the blessed man. No? Separation. Kasi sa paglilingkod, hindi po pwede na hindi ka magiging separatist. Tama po? Okay? Lahat pakisamahan mo, hindi po pwede yun. Bakit po?
Kasi kung lahat pakisamahan mo kahit masama, madadali ka. Tama ko? Kaya kailangan talaga meron kang limit. Okay? Opo, meron kang tinatawag na paglihis sa mga bagay na yon. Pag-iwas sa mga bagay po na yon. Okay? So, sabi po sa Psalm chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, mapala daw ang tao, mga kapatid, na hindi lumalakad sa payo ng masama o ng hindi makadiyos. Okay? Kasi masama na nga siya, bakit kahingi pa ng payo? Tama? E kung ang isang tao ay nasadlak sa kasamaan, ba't doon kahingi ng payo? Dapat tayo hingi ng payo doon sa mga salita ng Diyos. Tama? Doon sa mga lingkod ng Diyos na nakikita mo na talaga pong lumalakad siya na may takot po sa ating Panginoon. Okay? Kaya po pinapaiwas po tayo ni Lord dito, mga kapatid. Kaya mapalad daw ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama o hindi makadiyos. Nor standeth in the way of sinners. Ni hindi tumatayo sa mga kasalanan. Di ba? So, meron talagang separation. Alam mo po na mali ang ginagawa, hindi na dapat natin konsintihin. Hindi tayo dapat tatayo po roon. Amen po? Amen. Kasi mali po ang ginagawa eh. Ang tunay na church, mga kapatid, hindi po yan tumatayo sa kasalanan. Amen? Amen. Ang tunay na church, tumatayo po yan sa katuwiran ng Diyos. Okay? Kaya nga po ang katuwiran ko po, mga kapatid, okay? Di bali na magalit sa akin ang mga tao, huwag lang magalit ang Diyos. Amen. Totoo mo ba? Amen. Totoo po yun. Di bali na magalit sa akin. Si pastor, grabe yan. No, talagang masakit magsalita. Hindi nila alam, salita ng Diyos yung pinapangaral, ano? Di ba? Masakit magsalita yan. Natin din magsalita yan. Okay? Okay lang, magagalit sila. Ang mahalaga, akin pong nakikita, akin pong nadarama sa buhay ko, na si Lord ay hindi ho nagagalit sa akin. Amen? Okay? Kasi pinapangaral mo ng katotohanan. Amen po? Yung totoo. Mahirap po yung tagapangaral nangangaral na kunwari lang. Nagkukunwari lang po siya, di mo ba? O, nangangaral siya ng mga matuwid, tapos paglabas naman sa simbahan, wala na. Di ba? Yung buhay, makamundo na. So, hindi ho ganon. Okay? Kaya po dito, tinuturuan po tayo ni Lord na mapalad ito ang taong ito na hindi tumatayo sa daan ng kasalanan. Okay? Alam mo na mali, tapos doon ka pa rin, no? Na kahit sabihin mo, hanap buhay mo yan, di mo ba? Mali Tama? Okay? Pag mali, di ba maghanap ka ng ibang hanap buhay? Di mo ba? Mali po ang ginagawa Nor seated in the seat of the scornful. Tingnan niyo po, no? Ni hindi naupo man sa upuan ng mga manlilibak, no? Yung tinatawag po na manlilibak, ito po yung naninira. Tama? Naninira po sila, nanlilibak. No? Nililibak ka. No? Kung sa Ilonggo pa, nilibak ka. Malikod ka, nilibak ka. No? Backfighter. Backfighter. Backbiter. No? Backfighter, okay? So, malinaw po yun mga kapatid, na dapat, hindi doon, dapat, meron tayong, hihiwalay tayo doon, no? Sa mga taong iyon. Kasi ayaw po talaga ng ating Panginoon. Kaya, the blessed man is characterized by what he avoids. Spiritual life produces a separation from ungodliness. Totoo po yan. Ang tunay na buhay ng isang Kristiyano, humihiwalay po yan sa masama. Amen? Amen. Humihiwalay po yan sa hindi makadiyos. Yun po talaga ang totoo na aral po ng ating Panginoon. Okay? Kasi po, ang motibo natin to glorify God. Paano mag-glorify ang Panginoon kung ikaw nakikiayon doon sa takbo ng mundo? Right? Hindi mo po yung nag-glorify ang Panginoon. Ang gino-glorify mo, yung Diyos ng mundo. Tama? Yung Diablo.
yung mga maling ginagawa mo sa harapan ng mga tao umadlak. Kaya ho, dito, mahalaga po mga kapatid, na dapat po natin makita, ito po yung payo po ng ating Panginoon. Tayo po ba, tanggap ba natin ang payo ng Diyos? Yes. Tanggapin natin kasi payo po yan ni Lord eh. Tandaan po natin, si Lord hindi nagkakamali sa kanyang mga payo. Amen po? Perpekto ang payo po ng ating Panginoon. Okay? Now, 3 degrees of sin mentioned dito po sa ating binasa ngayon. Sa verse 1. Ano po yun? Sabi po dito, walketh not in the counsel of the ungodly, rejecting sinful advice. No? Dapat ay i-reject natin yung mga mali, no? Mga kasalanang advice. Di po ba? Minsan may mga advice na may mga tao minsan tinuturuan ka pa magsinungaling. Di po ba? Ay, sabihin mo andyan yung maniningil. Sabihin mo, wala ko. Di ba? Ituturuan ka pa magsinungaling. Oh, sabihin mo sa Bombay na yan. Sabihin mo, wala ko. Oh. Yun po ibig sabihin mga kapatid. Kaya sabi ko dito, walketh not in the counsel of the ungodly. Hindi talaga dapat lumalakad ang mapalad na tao o ang righteous man doon po sa mga payo ng masama. Nor standeth in the way of sinners. Ibig sabihin po, not remaining in the sinful practices. Huwag po tayo manatili doon sa mga maling mga ginagawa. Amen po? Okay? So, habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Amen? Amen. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa na tayo po ay baguhin ng Panginoon. Amen po? Ang mahalaga lamang, ang ating puso dapat magpasakop sa Lord. Delikado pagka ang puso po ay bato. No? Pagka puso ang bato, pagka ang puso mo ay bato, kahit po yan, anong pangangaral, hindi ho matatablan. Tama? Kita niyo po bang gabi? Lagi ko po sinasabi, ang gabi, hindi ho yan nababasa, ang dahon. Diba? Sibusan mo pa ng isang drum yan. Oh, tutuyo pa rin yan, gabi. Hindi ho natatablan. Kaya po, mahalaga yung puso. Amen po? Ang motibo ng ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya tayo narito para sa Lord. Amen po? Hindi tayo narito para mamasyal. Right? Amen. Tama? Hindi tayo narito para lamang magpakita. Magpakita ang tao. Hindi tayo narito para lamang masabi na, masipag siya dumalo. Hindi. Narito tayo dahil sa Panginoon. Amen. Amen po? Kaya tayo sasamba nga po sa Lord. Okay? So, ano pa po? Nor seated in the seat of the scornful, not settling in open rebellion. Di po ba? Okay? Kaya po yung mga nagre-rebelde, huwag tayong sasali doon. Amen po? Lalo na pagre-rebelde sa gawain ni Lord. Di po ba? Huwag tayong sasama doon kasi ayaw po yan ni Lord. Kailangan separate tayo sa kanila. Kahit man ano inganyo nila, kahit anong gagawin nila. No? Marami sila mga paraan dyan para tayo maakit. Di po ba? Minsan ang paraan dyan, pera. Inaano ka ng pera. Minsan, kakaibiganin ka. Bigyan ka ng pagkain. Marami po silang paraan dyan para maakit ka, mga kapatid. Okay? Subalit, tandaan po natin na ang Diyos na ating panglingkuran ay mayamang Diyos. Amen. Tama? Amen. Mayamang Diyos ang ating Panginoon. Ang importante lamang sa anak ng Diyos, magpatuloy. Ang kanyang motibo, tunay at totoo na naglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya nga po, lagi ko po sinasabi, do not work for the blessing. Work for God and God
will bless you. Tama po? Gagawa tayo sa Lord. Huwag tayo gumawa ng blessing. Tama? Kasi ang nagbigay ng blessing sa atin, si Lord eh. Okay? Hindi naman tayo. Siya ang pinaka-source, no? Ng mga pagkapala sa buhay po natin. Okay? Now, scornful means malilibak o mapanghamak. No, mapanghamak po siya. A person is someone who laughs at righteousness. No? Isang tao na tinatawanan lang niya yung matuwid. No? Pagka, di ba? Pagka dala mo Biblia, punta ka sa church, ano pong sasabihin ng mga manlilibak? Ay, baka mapunta ka na sa langit. Kasi dala-dala mong Bible, di ba? Oh. Ay, nag-iba ka na ng reliyon. No? Yan kasi ang mga thinking ng marami. Okay? Pero sa atin, dahil alam natin ang katwiran po ng Diyos, mahalaga. Ito po yung ginagawa po natin. No? Ano pa po? Max God's Word. Hindi ho, max na kainan. Diba? Okay? Yung max na kinukutya, nangungutya, no? Ng mga salita ng Diyos. Okay? Next, and looks down on those who follow God. No? Pagka isang anak ng Diyos sumusunod sa Lord, ang tingin niya mababa. Tama po? Okay? Para bagang ina-underestimate niya, wala yan. Di po ba? Lalo-lalo na yung pastor na hindi marunong mag-English. Ini-estimate niya yan. Wala yan. Sabi nga yan. Underestimate, wala yan. Ganon yan. Hindi ho. Si Lord ang siya nagtuturo. Amen? Amen. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, pinilihan ng Diyos ang mangmang upang hiyain ang mga marurunong. Di po ba? Kaya po, kung inyong obserbahan, mga kapatid, ay kausapin mo yung abogado ng salita ng Diyos. Alam kayo ng abogado? Oh. Di ba? So, ibig sabihin po, si Lord po ang siya nagtuturo sa mga taong yon na walang pinag-aralan, mga kapatid. No? Kaya ang mahalaga dito, makita ho natin na meron pong tinatawag talaga na separation. Yung mapalad na tao, yung matuwid na tao, talaga hong humihiwalay po yan sa mga bagay na hindi maganda dito po sa mundo. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ano sabi dito? Okay, 16 up to 17. Sabi po dito, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Tingnan niyo po mga kapatid, malinaw po yon mga minamahal, na ano po ang pakikipag-isa ng tunay na Diyos kaysa Diyos-Diyosan, di ba magkaiba? Tama? Magkaiba rin ang mananampalataya kaysa hindi mananampalataya. Eh bakit ka lagi kasama sa mga hindi mananampalataya? Di ba ba? So, pagkabalagi natin kasama ang hindi mananampalataya, ay may epekto ba sa ating spiritual life? May epekto. Malaking epekto po, mga kapatid. Okay? Malaking epekto po. Hindi ko na sinasabi na wag na silang kausapin, kundi dapat humiwalay ka doon sa kanilang mga maling ginagawa. Di po ba? So, malinaw po, mga kapatid, na tayo po ay templo ng Diyos. Si Lord nananahan po sa atin. Amen? E kung tayo lumalakad sa kasamaan laban sa Panginoon, eh siyempre, di po ba, in the sight of God, hindi yung maganda. Maging po sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya nga sabi dito ni Pablo, sa mga kapatid doon sa Corinto, wherefore, come out from among them, and be ye separate, says the Lord,
and touch not the unclean thing, and I will receive you. Tingnan niyo po. So malinaw. Come out from among them, and be ye separate. Turo ba ni Lord na tayo ay humiwalay? Yes. Humiwalay tayo sa mga hindi mananampalataya. Humiwalay tayo sa mga maling ginagawa ng mga tao, mga kapatid. So, ano pa po? Romans chapter 12 verse 2. Anong sabi po ni Lord sa pagitan ni Pablo? And be not conformed to this world. No? Malinaw. Utos po ba yan ni Lord? Yes. And be not conformed to this world. At huwag kayong sumang-ayon sa mundong ito. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng mundo, no? Mga kasalanan, mga masamang ginagawa. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Paano mo malalaman sa buhay mo ang will ni Lord? Kung doon ka sa mundo nananahan. Amen po? Palagay ba ninyo, ibigay ba ni Lord ang kaunawaan tungkol po sa mga bagay na spiritual? No, hindi po. Ibibigay ni Lord yan, mga kapatid. Kaya nga, ay utos po ni Lord nang sabi po, and be not conformed to this world. Huwag tayong sumang-ayon sa mundo pong ito. At ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Si Lord po mismo ang nagsabi po nito, mga kapatid. Sabi po ni Pablo. Kaya, mahalaga po na tayo ay humiwalay, mga minamahal. No? Mas maganda ang kasama natin ay kapwa mananampalataya. Pero, mag-ingat din po tayo, mga kapatid. Huwag tayo makakapante, no? Magkakampante. Huwag tayong kampante, mga kapatid. Oo. Huwag tayong kampante kasi po, may mga mananampalataya na nagkukunwari lang. Amen? Amen. Nagkukunwari lang na siya ay tupa, pero lobo pala. Mga minamahal. Mag-ingat po tayo roon, mga kapatid. Kaya ho, malinaw po na huwag tayong sumang-ayon sa sanlibutan, sabi po ni Lord, at mag-iba na tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan. Paano mabago ang ating kaisipan? Mabago po yan kapag tayo po ay lagi nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Lagi tayo nananalangin sa Lord. Lagi natin napapakinggan yung mga aral po ng Panginoon. Sure po yan. Babaguhin po yan ang isang tao ng ating Panginoon. Sapagkat ang nagbabago sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi ko kaya ng sarili natin yung kakayanan. Amen po? Amen. Hindi natin kaya yun, mga kapatid. No? Ang pagbabago ng isang tao sa sarili niya, 2 araw, 3 araw, pagdating ang 4 na araw, balik ulit sa dati. No? Walang tunay na pagbabago sa harapan ng ating Diyos. Okay? Now, ano pa po? Proverbs chapter 4 verse 14. Avoid the path of the wicked. No? Iwasan. Okay? Iwasan natin yung daan ng masama. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng Proverbs. Okay? Proverbs chapter 4 verse 14. Sabi po dito, up to verse 15, enter not into the path of the wicked. Okay? Huwag na tayo pumasok, no, mga kapatid, sa ulumakad, sa lakad ng masama. Okay? And go not in the way of evil men. Tingnan niyo po. Oh? Huwag kayong pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Avoid it. Sabi po ni Lord, pass not by it, turn from it, and pass away. Ilagan mo. Di ba? Ang alin? Ang masama.
No? Ilagan mo. Huwag mong daanan. Likuan mo at magpatuloy ka, ibig sabihin, sa paglilingkod sa Lord. Amen? Magpatuloy ka sa sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? This kind of separation is commanded by God. Tandaan po natin, ito po ay utos ni Lord na tayo po ay humiwalay sa kasamaan dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. No? Malalaman po natin yan kapag tayo po ay inaakit sa kasamaan. No? Lagi po yan kontra sa gawain ni Lord. Tama? Lagi po yan kontra sa mga salita ng Diyos. Tandaan po natin yan, mga amdamahal. No? Lagi po yan kontra sa mga bagay na espiritual, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. So malinaw po, that is number 1. Now, number 2, the delight of the blessed man. Ang kasiyahan ng mapalad na tao. Saan po ba tayo masaya? Ano po bang kasiyahan meron tayo, mga kapatid? Okay? Alam po ba ang pera, hindi yung kasiyahan sa buhay? Tama? Okay? Anong kasiyahan natin dapat sa mga salita ng Diyos? Amen po? Amen. Sabi po dito, Psalms chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord. No, ganun dapat, mga kapatid. Yung mapalad na tao, matuwid na tao. No, na ang kanyang puso, ang kanyang buhay, ay lagi yung may kasayahan sa mga utos po ng ating Panginoon. No? Kaya pagka ikaw ay mayroong kasiyahan, ay hindi mo pwedeng ipagpaliban ang gawain ng Diyos. Amen po? Amen. Kasi gawain po yan ng Panginoon eh. Doon ka masaya. Amen? Yun pong iyong kasiyahan. Kaya wag nating sirain ang ating kasiyahan sa gawain po ni Lord. Sa mga kautusan po ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Kaya po, di po ba, pagka uminom ka ng delight, masaya ka. Diba? Oh. Masaya ka kasi nadidelight ka eh. No? Okay? Naging masaya ka. Diba? Di ba may inumin na delight? Okay? So lalo na sa mga utos ng ating Panginoon. Amen po? Kung nasisiyahan ang iyong pisikal na katawan ng delight na literal, mas lalo na yung delight, kasiyahan mo sa mga kautusan ng ating Panginoon. Dapat nandun lagi yung ating puso, ang ating isip sa mga kautusan ng ating Panginoon. No? Huwag nating hintayin na magsalita si Lord sa iyo, baka ka tumakbo. Saan po natin masumpungan ang kautusan ni Lord? Sa Kanya mga salita. Kaya dapat ang salita ng Diyos, binabasa po yan. Amen po? Okay? Ano pa po sabi dito? But his delight is in the law of the Lord, and in His law, though he meditate day and night. Para po ma-meditate mo day and night, kailangan mo ang utos o mga kutusan ng ating Panginoon. Kailangan mo ang salita po ng Diyos na binabasa po natin, mga kapatid. Okay? Ano ba po? Mga minamahal. Kaya po, kung gusto natin na tayo po ay mag-prosper ang buhay po natin, tandaan po natin, ang kailangan lamang natin, salita po ng Diyos. Yeah? Joshua chapter 1 verse 8, basahin po natin. Utos po ba ni Lord ang pagbabasa? Pag ninilay-nilay ng salita ng Diyos? Yes, utos ni Lord. Joshua chapter 1 verse 8, ano sabi? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that it is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have success.
Kung gusto po natin magkaroon ng tinatawag po na mabuting kawakasan o magiging matagumpay sa buhay, ito po ang turo po ng ating Panginoon. Huwag daw mahiwalay sa ating mga bibig ang mga salita ng Diyos. Okay? Ano pa? Atin daw ito pagninilayan araw at gabi. Di po ba? Kaya po, ang pagbabasa, dapat bago matulog, magbasa. Amen? Magbasa tayo. Huwag muna Facebook, huwag muna cellphone. No? Basa muna ng salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Siyempre, hindi kompleto yan pagka walang panalangin. Right? Magandang komunikasyon ba meron ng ganon? Okay? Pagka ba tayo ay nagbabasa, sino ho nangungusap sa atin? Sa puso natin? Sino? Si Lord. Kasi salita po niya yan. Amen po? Pagka tayo ba nananalangin, sino nangungusap sa Lord? Di ba tayo? O merong komunikasyon. Tama? Parang pamilya yan. Kailangan kayo mag-usap. Right? Kasi pag wala na pag-usap, delikado na po. No? Delikado na yung relationship. Okay? Pero pag lagi kayo nag-uusap, maganda po ang relasyon. Ganon din po sa ating Panginoon. So, believers delight in the Word of God. Okay? The regenerated child of God has a new heart that loves God's Word. Mahal ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Yes. Ang anak ng Diyos, talaga minamahal niya ang mga salita ng Diyos. Hindi po pwede na lagi ka na lang tatawag sa Lord, hindi mo kailangan ng kanyang salita. You know why? Sapagkat ang Diyos at ang kanyang salita, magkasama po yan. Tama? Kanya po ito na binigay sa atin. No? Para dito tayo manahan, ito po ang ating panghawakan, ito po ang ating pinaninindigan, no? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? He meditates day and night, meaning he continually thinks upon and treasures God's truth. Okay? Totoo ba ang salita ng Diyos ay kayamanan? Amen. Yes, kayamanan. Masigit ito. It is more than silver and gold. No? Bakit? Kasi po, ang salita ng Diyos ay tungkol po ito sa spiritual na buhay natin. Amen po? Yung pera, ang ginto, ano mga bagay sa mundo, para lang po yan sa physical natin. Right? So, mahalaga ang ating buhay spiritual. Kaya dapat mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ano yung kayamanan? Mga spiritual na bagay. Tama? Yung mga salita po ng Diyos. Sabi ni Lord, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, huwag yaong kayamanan sa lupa. No? Bakit? Sa lupa ay masisira. Tama? Okay? Pero, ang mga kayamanan sa langit, hindi po yan nasisira, mga kapatid. No? Ang spiritual na bagay, hindi po yan nasisira sa harapan ng ating Panginoon. Psalms chapter 37 verse 4. Okay? Sabi po dito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. No, meron po ba tayong mga desires sa puso natin? Amen. Ibibigay po yan ni Lord. Ang mahalaga, magpakaligaya ang ating mga buhay o ating mga sarili sa Lord. Okay? Magpakaligaya po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, malinaw po yan. Next, God writes His law in their hearts. No? Sinusulat po ni Lord ang kanyang mga utos sa ating mga puso. Jeremiah chapter 31 verse 33, sabi po dito, but this shall be the covenant that I will make
with the house of Israel. Sabi niya po sa mga Israelites, after those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write in their hearts. Tingnan niyo po, and will be their God, and they shall be my people. Kanino daw sinusulat ni Lord ang kanyang mga utos? Sa kanyang mga tao. People of God, mga kapatid. So, malinaw po mga kapatid, na si Lord ang siyang nagpapaunawa po sa atin. Si Lord ang siyang nagbigay sa atin, nag-ukit sa atin, sinusulat sa ating mga puso ang kanyang mga kautusan. No? Ang kanyang covenant, no? Sa buhay po natin. Okay? Ganun din po sa mga Israelites during that time. Psalms chapter 119, verse 97, sabi po dito, "O how love I thy law." No? Even David po, iniibig po niya ang kautusan ng ating Panginoon. Psalms chapter 119, verse 97, "O how love I thy law, it is my meditation all the day." No, napakasarap pagka atin pong i-meditate araw-araw ang salita po ng Diyos. Amen po? Amen. Pinapalakas tayo ni Lord. Pinapalakas ang loob natin, ang ating Panginoon. Ano man ang ating takot, ay binibigyan tayo ng tapang ng Panginoon. Amen po? Sapagkat ang Diyos sa ating palingkuran ay makapangyarihan po sa lahat. Kaya mahalaga ang kanya mga utos, ang kanya mga salita. Love for God's Word is evidence of spiritual life given by God. So, ang tunay na ligtas, ang tunay na tao ng Diyos, na anak ng Diyos, talaga hong iniibig niya ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya, huwag tayong huminto sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, sino po sa atin ang nakapagbasa na ng buong Biblia? Okay? Si Brother Joshua, nabasa na rin niya, Sister Agnes. Hindi rito paligsahan. No? Kailangan po natin. Okay? Kailangan natin mabasa ang buong Biblia. Hindi naman isang araw, basahin mo. Magbigay ka lang ng panahon. Tama? Araw-araw. Kasi po, huwag natin idahilan salita ng Diyos. Kaya, wala akong nagawa sa bahay kasi nagbabasa ako. Mali po yun. Tama po? Mali po yun. Dapat may oras ka. Sabi ni Lord, and every time there is a season. Bawat oras may panahon. Amen? No? So, malinaw po, mga kapatid. Napakahalaga yung ating pagbabasa. Yung ating pag-ibig sa mga salita ng ating Panginoon. Alam po ba ang totoo niyan? Pagka isang anak ng Diyos, sinasabi niya iniibig niya si Lord, and yet hindi niya iniibig ang salita ng Diyos, hindi po totoo yan. Ang tunay na umiibig sa Diyos, iniibig niya ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Binabasa niya, sinapamumuhay niya, pinagnininilayan niya ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Yun po ang tunay na umiibig sa Diyos. Okay? So that is number 2, mga kapatid. The delight of the blessed man. Number 3, the stability and fruitfulness of the righteous. Ang katatagan at ang mabunga ng matuwid. Kasi pag matuwid tayo sa Lord, naging matatag tayo. Amen? Maging mabunga tayo.
sa ating buhay spiritual. Okay? Bakit po? Sapagkat ang sabi dito sa Psalms chapter 1 verse 3, and they shall be like a tree planted by the rivers of water. Tingnan niyo po. Ang tao pala na matuwid, na siya po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos day and night, katulad pala siya ng punong kahoy na itinanim sa gilid ng ilog o river. Di ba? Nakita niyo po ba may mga puno sa gilid ng tubigan? Okay? Sa gilid po ng ilog, di ba, may mga tanim, may mga punong kahoy. Okay? Ano pa pong sabi? That bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Tingnan niyo po. Ganun pala yun. No? Ang matuwid, na pinahalaga ang salita ng Diyos, nagninilay po siya araw at gabi, hindi siya gumagawa ng mga ginagawa ng masama, humihiwalay siya, ito pala ang kanyang maging katayuan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid. Ano po ba napapansin niyo kapag ka ang isang punong kahoy nasa tabi ng ilog? Di ba malusog? Tama? Oh. Di ba yung dahon niya hindi nalalanta? Kasi suportado ng tubig. Tama? Okay? Kasi ang mga punong kahoy, ang pagkain nila ay tubig. Tama? Suportado sila. Okay? At atin nakikita na kapag kaya namumunga sa kanyang kapanahunan. Right? Sa kanyang kapanahunan. Kaya tingnan nyo po, yung mga mangga dyan, inisprihan nila. Kailan nila inisprihan? Sa kapanahunan. Yung tagbunga ng mangga. Tama? Kasi may kapanahunan po talaga. Hindi lahat na panahon magkaroon ng bunga. Right? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lahat. Hindi araw-araw may bunga ka. Tama? May kapanahunan yung ating bunga sa harapan ng Panginoon. At ang napakaganda pa dito, yung dahon niya hindi nalalanta. No? Yun po ang kagandahan dito, mga kapatid. Spiritually speaking, ang kanyang paglilingkod ay hindi yung nanghihina. Tama? Ano pa po? Mga kapatid, and whatsoever he doeth shall prosper. Ano man ang kanyang ginagawa, siya ay giginhawa. Gusto ba natin giginhawa sa buhay? Amen. Kailangan natin ang salita po ng Diyos. Kailangan tayo humiwalay sa mga makasalanan o mga taong gumagawa ng mga mukandong ginagawa. So dito, the righteous are compared to a well-planted tree, showing stability and nourishment from God. Nakita niyo po mga kapatid, ng matuwid na tao, kinumpara yan sa isang punong kahoy. At nakikita, ang isang mananampalataya, isang matuwid, yung kanyang katatagan at ang tinatawag po na nourishment, no? Yung pagkain na nagbibigay lakas sa kanya, which is the Word of God, na ito po ay galing po sa ating Diyos. Kita niyo po, no? Mga kapatid? So, matipuno po siya. Lagi po siya masigla sa gawain po ng ating Panginoon. Kasi po, dinidiligan siya ng mga salita ng Diyos. Amen? Okay? Nandoon siya, nakababad siya sa salita ng ating Panginoon.
Kaya kahit man yan, ano mangyari, tagtuyot man yan, drought man yan, hindi siya natutuyo. Kasi po, meron siyang, suportado siya ng tubig, which is the Word of God, na kahit man po nangyari sa atin, mga problema, sila rin pagsubok sa buhay, nananatili pa rin po tayo sa Panginoon. Amen? Hindi tayo basta-bastang bumagsak sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya lamang maraming mga mananampalatayang bumabagsak kasi ang salita ng Diyos, baliwala sa kanila. Tama po? Kung ang salita ng Diyos hindi mo na nga binabasa, hindi ka pa nananalangin, tapos araw-araw ang kaharap mo lagi mga unbelievers, ano mangyari sa'yo? Tama po? Talaga mahina ka. Hanggang sa ikaw po ay mawala na sa paglilingkod sa Lord. Wala ka nang gana noon sa mga bagay na espiritual. Bakit? Kasi po, kulang sa bitamina ang iyong buhay espiritual. Amen? Kulang sa pagkain ang iyong buhay espiritual. Biro mo, binigay na nga ni Lord sa atin. Parang ganito lang yan. Nakahain na po. Ano na lang kailangan natin gawin? Kakainin na lang, huwag mo nang lutuin. Tama? Andiyan na yan eh. Salita ng Diyos. Kainin mo na lang. Basahin mo na lang. Pagnilay-nilayan mo na lang. Okay? Napakahalaga po, mga kapatid. Ang mga kautusan ng ating Panginoon. Dito po pinapatatag ang ating spiritual life. Okay? Now, the characteristics planted, placed by God. No? Itinanim tayo ng Panginoon. Amen po? Tinatanim ba ni Lord yung kanya mga salita sa atin? Yes. Sinusulat niya ang kanyang kautusan, itinatanim niya ang kanyang kautusan sa atin. Rivers of water, continual spiritual nourishment. Okay? Yun po yun. No? Umaagos ang tubig sa river. Nagpapatuloy, ibig sabihin, ng spiritual na pagkain, kalakasan at kasiglahan sa buhay po natin. Di po ba ang tubig tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy yan, di ba? Yung ilog, ang agos, tuloy-tuloy yan. Ganon din ang buhay natin. Tuloy-tuloy din po yun. Sa pagkain ng mga salita po ng Diyos. Fruit in season. Alive, producing godly fruit. No? Malinaw po yan. No? Nagbubunga sa buhay po natin. Sa bunga ng kapanahunan, mga kapatid. Nagbibigay sa atin ng godly fruit. No? Bunga ng katakutan, matatakot sa Diyos. May takot ba tayo sa Lord? Amen. Amen. Nagkaroon po tayo ng bunga sa buhay po natin, sa ating paglilingkod na ito. Okay? Live shall not wither. Spiritual endurance. Tuloy-tuloy. No? Ang ating buhay spiritual sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi po, ang buhay po natin, kapag kapatuloy po tayo sa mga salita po ng Diyos, sa gawain po ng Panginoon, mga kapatid, tandaan po natin, ay ang buhay spiritual po natin, lagi po yan masigla. Amen? Hindi po yan natutuyo. Okay? Kung sa dahon pa, lagi siyang malusog, lagi siyang green. Right? Hindi siya nalalanta, mga minamahal. Go? Okay? So, without Christ, we can do nothing. Tama po? Kung wala ang ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Sabi ni Lord, John chapter 15 verse 5, I am the vine. Tingnan niyo po, ako ang puno ng ubas, sabi ni Lord. I am the vine,
Ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Kailangan pala tayo bilang sanga, nakaugnay sa puno. Tama? Nakaugnay tayo. Dahil kung hindi tayo nakaugnay sa puno, hindi tayo magkaroon ng bunga. Right? Ganon din po yung ubas. Kaya tayo naluntulad po ng katulad ng ubas ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya, kung wala ang Diyos sa buhay po natin, wala po tayong magagawa. Dapat ganun lagi sa puso po natin. Tama? Okay, next. Tree planted by waters. Jeremiah chapter 17. Sabi dito, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Naniniwala ba tayo sa Lord? Amen. Mapalad tayo kung naniniwala tayo sa Lord bilang isang anak ng Diyos. And also, the Lord is. Ang kanyang pag-asa sa Panginoon. Alam po ba, wala na po tayo ibang pag-asa kundi sa Lord. Amen po? Si Lord po ang ating pag-asa sa buhay. Amen. Hindi po tao ang pag-asa sa buhay. Si Lord, mga kapatid. Tandaan po natin, ang isang bagay, once na ayaw ni Lord, hindi talaga mangyari. Amen po? Amen. Pero kung gusto ni Lord isang bagay para sa iyo, mangyari po yan kahit sino pang hadlang dyan. Amen. Kahit hadlangan pa yan ng pader. Di ba? Kayang lusutan po yan ng Panginoon. Once na isang bagay ipagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya ho, ano ba pong sabi dito mga kapatid? For he shall be as a tree planted by the waters. Ganon din po, no, sa sinabi dito, mga minamahal. Yung mga naniniwala sa Lord, na ang kanyang pag-asa sa Panginoon, ito po yon. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river. Hindi lamang pala siya nakikita na matipuno, nagkaroon ng bunga, kundi nag-spread pa ang kanyang ugat sa paglilingkod sa Lord. Amen? Dapat ang ugat ng paglilingkod natin sa Lord, mahalaga. No? And shall not see when heat cometh. Okay? But her leaf shall be green. Ang kanyang dahon ay berde. And shall not be careful in the year of drought. Tingnan niyo po. Kasi po, may panahon po talaga na tagtuyot. Amen po? Katulad nito, tag-araw, tagtuyot. Di ba ba? Ganon din po sa ating paglilingkod sa Lord. Neither shall cease from yielding fruit. No, hindi nagpapatuloy ang kanyang bunga. Mga minamahal. Darating po ang time. Subalit, ang gusto lamang ni Lord na tayo po ay mag-ugat sa ating pananampalataya sa Lord. Amen? Tayo po ay mag-ugat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Magpapatuloy po tayo dapat sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Faithfulness o fruitfulness comes because God planted and sustains the believer. Darating po ang ating maging mabunga. Huwag lang po tayo mainip sa paglilingkod po sa Lord. Amen po? Amen. Huwag tayong mainip mga kapatid. Darating din po yan na tayo po'y maging mabunga. Darating din po ang church na maging mabunga sa bilang ang mga mananampalataya. Amen po? Huwag tayong mainip mga minamahal. Okay? Kaya po, tayo ay magpatuloy po lamang sa ating Panginoon. At ang gagawin po natin, ipag-pray natin sa Lord. Amen? Yun lamang po magagawa natin. Si Lord po ang may akda ng lahat ng mga bagay. That is number 3, mga kapatid. The stability and fruitfulness of the righteous. Number 4, the stability of the ungodly. Ito naman, yung sa ungodly. Di ba? Sa mga masama, no, yung mga
Ang masama, wala talaga yan katatagan sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Marupok po yan. Sandali lang po yan maglingkod sa Lord. No? Sandali lang po siya sa magpakita sa gawain po ng Panginoon. Okay? Bakit po? Sapagkat sa Psalms chapter 1 verse 4, the ungodly are not so, but are like the chaff, which the wind driveth away. Ano po yung chaff na sinasabi? Yung ipa. Kita niyo po ang ipa ng palay? Ipa ng palay. Di ba pagka giniling ang palay, may ipa? Tama po yung balat ng palay. Di po ba pag hinangin, natatangay ba? Yes, kasi wala siyang laman. Natatangay. Kasi magaan siya, walang laman. Di ba? Ganun po ang ungodly. Yung masama. Natatangay po yan kahit saan. Natatangay po yan na kahit sinong tao na magsabi sa kanya, mga kapatid. No? Yun pala yun. Yung ungodly. Unlike the rooted tree, the ungodly are like chaff. No? Empty and unstable. Tingnan po, walang laman. No? Ipa. Dayami. No? Na siya po'y madaling matangay ng mga tao. Di po ba? Madali siya mawala sa paglilingkod sa Lord. Madali siyang madaya. Tama? Madali siyang umalis sa gawain po ng Panginoon. Bakit? Sapagkat siya po ay isang taong ungodly, masama sa harapan ng ating Panginoon. Okay? At sa totoo niyan, mga kapatid, bukod doon, hindi din po siya tatagal. Amen? Sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? They have no spiritual root and no lasting foundation. Wala siyang matibay na pundasyon, mga kapatid. Wala siyang ugat. Katulad po ng matuwid na merong ugat, mga minamahal, sa kanyang paglilingkod sa Lord. Kaya pag may ugat ka sa paglilingkod sa Lord, sa biyaya ng Diyos, tandaan po natin, ikaw ay matibay. Amen? Matibay, maging ang puno, pag maraming ugat, matibay po yan na nakatayo. Okay, ganun din po ang mga anak ng Diyos. Ganun din po ang mga matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, ang matuwid ay nagtatayo po yan ng bahay doon po sa bato. Okay? Di po ba meron tinatayong bahay sa bato? Meron din tinatayong bahay sa buhanginan? Tama? Anong matibay? Sa bato o sa buhanginan? Sa bato, di ba? Yung batong ito, tinatayuan natin ang ating Panginoon Kristo. Amen? Yung ating Diyos na ating pinaglingkuran. Okay? So, pagka ang isang bahay itinayo sa sand, no? O sa buhangin, kunting hangin lang po yan, babagsak. Right? Kunting alon lang yan, babagsak. Kasi po hindi siya nakatayo sa bato. Ganun din po ang buhay natin. Pagka nakatayo ka sa mga maling ginagawa, hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Pero kapag ikaw nakatayo sa prinsipyo ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon, maging matatag ka. Sapagkat ang tinayaan mo ay bato, walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? So mahalaga po yan, mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.
na nangaugat at nangakatayo sa Kanya. Tayo po, bilang anak ng Diyos na nagpapatuloy, na tayo po ay humihiwalay sa anumang kasamaan, tandaan po natin, ang ibig sabihin lamang po na tayo po, mga kapatid, ay nakaugat at nakatayo sa ating Panginoon. At matibay sa inyong pananampalataya. Kaya ho, mahalaga yung tibay ng ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Okay? Hosea chapter 13 verse 3. Yung masama po ay like chaff driven by the whirlwind. Hosea chapter 13 verse 3, therefore, they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney. Lagusan, ibig sabihin ng usok. No, ang chimney, lagusan ng usok. Okay? So, ganun pala ang isang ungodly. No? Yung ayaw sumunod sa ating Panginoon. Kaya sila ay magiging parang ulap sa umaga. Di ba ang ulap? Nakita natin sa umaga, pero pag tag-araw na sa kalagitnaan, wala na. Ganon din po ang kanyang paglilingkod. Nandiyan siya sandali sa church, pagdating ng panahon, mawala na. Okay? Ano pa po ang sabi dito? At parang hamog na nawawalang sa umaga. Di ba ang hamog? Umagang-maga lang. O pagdating ng may araw, wala nang hamog. Di ba? Sandali lang. Nagaya ng dayami na tinatangay ng ipo-ipo mula sa giikan. So, natatangay siya ng mga bagay sa mundo. So, biblical po yan, mga kapatid. At parang usok na lumalabas sa chimenea. No? Ibig sabihin, lagusan ng usok. Di ba yung mga tubo, lagusan ng usok? Okay? Naalala niyo po ba nung tayo maliit pa tayo, pagka tayo nagluluto, di ba yung usok may lagusan doon sa taas? Nabutan niyo ba yon? Sa bagay, mga bata pa kasi kayo. No? Ako, nabutan ko talaga yun eh. Di ba? Di ba sa lupa, binubutasan ng lupa, doon nagluluto, yung kaldero sa ibabaw, tapos meron diyang malaking parang, ano tawag nun? Diretso doon sa tubo, sa taas. Pagka nakita mo, ay, nagluluto na si mother. Di ba? Yun ang parang tandaan natin, usok eh. Di ba? So, parang ganon ang isang tao. Okay? Now, malinaw po yun, that is number 4, the stability of the ungodly. Hindi ho talaga tatagal yan. Hindi siya titibay, no? Sa paglilingkod sa Lord. Wala siyang ugat na maglingkod sa Panginoon. Now, number 5, panghuli. The final judgment and destiny. Makita ho natin yung final judgment po ng matuwid at saka ng masama. Tingnan po natin. Dito po yan sa lupa, hindi po yan sa impyerno. Okay? Dito po sa temporal na buhay natin. Sabi dito sa Psalm chapter 1 verse 5 up to verse 6, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Ibig sabihin po, yung masama, yung hindi makadiyos, ay hindi po siya tatayo sa mga utos ni Lord. Amen? Kasi ang utos ni Lord, ito ang nagja-judge sa atin. Tama po?
Ito nagja-judge. Sa panahon natin ngayon dito, sa lupa. Di po ba? Okay? Ano pa? Nor sinners in the congregation of the righteous. Hindi siya tatagal sa kongregasyon na mga matutuwid. Amen po? Sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So sigurado yan, aalis po, mga kapatid. For the Lord knoweth the way of the righteous. So alam po ni Lord ang daan ng matuwid. But the way of the ungodly shall perish. Tingnan niyo po. Ang daan daw ng mga hindi makadiyos, umasamang mga tao, mapapahamak. Saan? Dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. Okay? Hindi po sa impyerno mapahamak, kundi dito po sa ginagawa niya sa mundo. Mga kapatid. Okay? So, ganun po ang mangyari, mga kapatid. Di po ba sabi ni Lord, kung ano ang iyong itinanim, siyang inyong aanihin. Tingnan niyo po, nasobra niyo po ba, may mga mamatay tao, o siya din, di ba? May tao na mamatay tao na bumabaril, siya din na papatay din sa baril. Tama? Kung ano ang iyong tinanim, siya ang iyong anihin. Kung ang tinanim mo matuwid, kung itinanim mo ay tungkol sa Panginoon, maganda ba anihin? Yes. Pagka palay tinanim, palay ang aanihin. Hindi mais. Tama mo? Pagka mangga ay tinanim, ang bunga ay mangga. Hindi santol. Tama po? Okay? So malinaw po yun, mga kapatid. Na dito po makita natin ang judgment po. Final judgment ng Panginoon sa isang tao dito sa lupa. Okay? So, two destinies are declared. The ungodly shall not stand in the judgment. The Lord knows the way of the righteous. Knoweth means God lovingly recognizes and approves His people. So, nakita ni Lord, na-recognize po ni Lord yung kanyang mga taong matuwid na sumusunod sa kanya, mga kapatid. Tandaan po natin, nagkaroon po yan siya ng kaginawaan sa buhay. Amen? Pagpapala po ng Diyos ang siyang ipagkakaloob po sa atin once na tayo po ay nagpapatuloy po sa Lord. At bukod doon, kilala ng Diyos yung Kanya. Kilala ba tayo ni Lord? Yes. Kilala ni Lord yung Kanya, mga kapatid. Christ knows His sheep. Sheep ba po tayo? Tupa ba tayo ni Lord? Yes. John chapter 10, verse 26 up to verse 27. But you believe not because you are not of my sheep, as I said unto you. Di ba? Eh mga hindi sheep ni Lord, hindi talaga mananampalataya. My sheep heard my voice, and I know them, and they follow me. Tingnan niyo po, no? Kilala tayo ni Lord bilang sheep po niya. Okay? At tayo sumusunod sa tinig ng Panginoon sa kanyang mga salita. The Lord knoweth them that are His. No? Kilala po tayo ni Lord, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Malinaw po, no? Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya. Kilala po tayo ni Lord, mga kapatid. Okay? At lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon.
Kaya po, nakakahiya ang isang tao, sumasambitla sa pangalan ng Panginoon, and yet, hindi naman totoo. Ang ginagawa niya mali naman sa harapan ni Lord. Tama? Nakakahiya sa Lord yan. Kaya sabi Lord, huwag mo nang magsambitla. Ang sumasambitla, lumalayo yan sa kasamaan. Amen po? Okay? So nakakahiya. Dinadamay mo pa si Lord. Right? Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Next. Let's go to our conclusion. The righteous are known by God because they are dying. No? Ang mga matuwid. Pag sabing matuwid, malawak po kasi yan. Hindi lamang po ikaw matuwid pagka nagbigay ka lang ng ulam sa kapitbahay mo. Hindi lang yon. Paglilingkod sa Lord, isa din yung matuwid. Tama? Pamumuhay sa salita ng Diyos, isa po yung matuwid. Okay? Ang pagpatuloy sa Lord, isa po yung matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Okay? The Son reminds us that the blessed life flows from the grace of God and the life He gives within His people. Okay? Talagahong ang mga pinagpalang buhay, mga kapatid, talagang umaapaw po yan ang biyaya ng Diyos. Amen po? Umaapaw po ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay na kung siya ang nagbigay sa kanyang mga tao. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. Okay? Tayo po ba'y gawa ni Lord? Amen. Created in Christ Jesus unto good works. Okay? Which God hath before ordained that we should walk in them. Ano gusto ni Lord? Lumakad daw tayo na kasama siya. Amen? Kasama siya. Huwag tayong lumakad na hindi kasama si Lord. Kailangan recognize natin siya. Amen po? Para hindi tayo madaya, hindi tayo mawala sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So malinaw po mga kapatid, nakita ho natin yung the blessed man and the ungodly man. Purihin po ang ating Panginoon at tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay awit po sa Lord.